Tapos po, ang AMLAC po, pina-freeze na po kanyang mga accounts. And then, nangangani po siya na ang Senado rin, not attending hearings. So, meron po rin siyang pinalabas po na warrant of arrest. And then, ang BI, no, sakali man po talaga na-prove na hindi po talaga siya Filipino citizen, she will be deported. Ang PSA po ay nagreklamo tungkol po dun sa fake birth certificate po niya. Tama ho ba? Bale, Siyam po, na kaso po ang hinaharap po ngayon ni Alice Go. Alam mo, Ali at saka Pat, alam mo yan, legally defensible sa lahat yan. Bibigyan ko lang kayo ng glimpse bakit ko sinasabing kayang-kayang depensahan yan. Yung dalawa, pagsabayin natin, yung co-warrant at saka yung misrepresentation. Sa ngayon, si Mayor Alice, meron siyang valid certificate of live birth. Showing that she's a Filipino. May holder siya ng valid Philippine passport. So, sa ngayon, siya Filipino. Diba? So, paano mo ngayon sasabihin sa co-warrant na hindi siya entitled kung siya Filipino? Pagdating naman sa misrepresentation, sinasabi kasi nila sa Senate na dumating siya dito, teenager siya, gano'n. Tapos, may nalilito na rin sila kasi sinasabi nila nag-aaral siya dito ng grade 1, grade 2. So, which, di ba? Sila mismo hindi yung nag-match yung fingerprints. Oo. Yeah, hindi madali yun. Matibay yun, yung matching ng fingerprints, attorney, di ba? Nag-match yung fingerprints niya dun kay Guaping, no? Yung fingerprint kasi, madali ko namang i-question yan kasi after 25 years, biglang may sumulpot na mga records, di ba? Sa NBI, wala akong problema kasi science yan perfect science yan. Finding na NBI, hindi ko yan kini-question. Ang kini-question ko dyan, paano bigla after 25 or more years, bigla may sumulpot na mga dokumento daw, na ito daw, nagmamatch. So, yan, gusto kong malaman yan sa korte, paano nangyari. Okay. Na nagkaroon na. Anyway, balikan natin yung misrepresentation. Yeah. Kung sinasabi nila na namig yung sa president, alam mo ikaw, Ali, at saka Pat, at the age of, sabihin mo na, 9, 10, 11, sinabi ng dad mo sa'yo, Ali, ikaw, Pilipino ka ha, ito yung birth certificate mo, ito may passport ka, pwede ka mag-travel. In fact, nagta-travel siya. Paano mo hindi paniniwalaan yung tatay mo? Assuming, di ba, na, kasi gano'n ang theory nila Bukod pa doon sa grade 1 siya dito sa Pilipinas, lalo namang maganda naman yun kung nag-grade 1 siya sa Pilipinas. Lalong, ikaw mismo, pag sinabi ng tatay mo, Pilipino ka, at binigyan ka niya ng medical, ng birth certificate, hindi ka pa maniniwala doon. Ngayon, sinabi mo sa comment, like, Pilipino ako, ito yung birth certificate ko. Misrepresentation ba yun? Nagsinungaling ka ba nun? Kung at your tender age, yun na ang paniwala mo. Paano mo sasabihin misrepresentation yun? Ako nga, sa totoo lang, sinabi ng tatay ko, Pilipino ako, ni-register niya ako at the age of 22, 23. Di naniwala ako. Ginamit ko yung birth certificate. After 23 years, nagkaroon ako ng birth certificate. Nakakuha ako ng kabugas siya. Kasi may paniniwala ko yung tatay ko. Diba? Ngayon, ito naman ngayon, nag-file sila ng invalidate daw nila yung certificate of live birth. Yeah. Intayin natin. Diba? Intayin natin yun. Kasi hindi pa nga natin alam kung mananalo sila doon sa live birth. Tsaka ang tagal yan. RTC, Court of Appeal, Supreme Court. Ay, talaga? Para makansela yung Yung RTC kanyang... Siyempre, akyat ka sa lahat yan, di ba? Assuming manalo sila. So, baka tapos na yung 3 terms niya, hindi pa tapos yung kanya pagka-Pilipino. Kung ganun man yun, di ba? So, misrepresentation, wala yon sa akin. Actually, dapat di ko nga din i-discuss yan. Kaya lang, gusto ko lang magkaroon ng glimpse, di ba? Yung sa PIR naman, lalo namang madaling solusyonin yan kasi tax evasion, kailangan willful, intentional. Parang lang di ba? Na ayaw mo magbayad. Intentional. Kung magbayad siya. Capital gains tax, di ba? Wala pa naman formal demand letter sa kanya Wala. Actually, nagsasagutan pa kami sa BIR tapos nagulat kami. Biglang, meron pang mga assessment. May proseso dyan Bago mo gawin yan, alam mo, Ali at saka Pat, sa buong Pilipinas, hindi lang 90% ang nagkakaroon ng letter of assessment. Kasi meron man talaga mga, hindi naman kasi perfect ang taxation natin. So, nagbayad ka, sabi ng BIR, teka mo na, bigyan kita ng LOA, tingnan ko muna kung totoo to. So, buksan mo yung libro mo. So, bubuksan mo kayo, magsasagutan kayo. Ganyan din naman yung kay Mayor
Mayor Alice O, nagbayad siya. Teka muna, kulang yata yung binayad mo. Saka ano Buksan mo libro mo. Half a O, million? yung nagsasagutan pa kami. So, bakit mo papile ngayon ng tax evasion yun? Premature yun. Kasi paano kung magbayad siya? Hindi naman niya intention na ayaw naman niya, hindi naman siya bad faith, di ba? So, magbayad siya. Di tapos. Lalo naman yung freeze and accounts kasi at saka yung human trafficking. Una-una, mayor siya. Wala namang siyang involvement sa Pogo. Si Mayor Alice, isang negosyante, bago siya naging mayor, may-ari siya ng lupa na joint venture niya sa mga Chinese investors. Nagtayo sila ng 41 building. Sa 41 building, meron isang building na inupahan ng Pogo. Yung nangupa ng Pogo ngayon, sinasabi nila may human trafficking. Bakit may kasalanan bang lesser doon? Pag gano'n, napaka-dangerous president niya. Pag-alimbawa na lang, sa isang tower, sa isang condominium, 303,000 units. May tatlo doon. May illegal, may kinulong, o may sugalan doon. Hindi mo sabihin yung may-ari ng building, liable? Di ba yun ang bagong gusto nilang gawin na ring batas na maging liable na rin yung mga landlords? Di wala na magpapaupa. Diba? Ikaw ba, Ali, tsaka Pat, may bahay ka, may nangupahan. Paupa mo pa ba kung liable ka sa kalokohan ng tao na nagupa sa'yo? Una-una, meron dapat due diligence na yung umuupa sa bahay mo, hindi shabu laboratory yung ginawa sa bahay mo. Di ba kasi meron doon, may clause na pwede mong inspeksyonin yung property mo. Kasi ang punto dito, devil's advocate ako para lang for the sake of discussion, nasa likod lang ng munisipyo yung Pogo Hub Oo nga, pero wala naman siya karapatang pumasok doon. Kaya nga meron siyang team of inspection. Meron siyang inspectors doon na pupunta doon. Hindi naman siya yun na dapat. Mayor ka ba? Kailangan mo pumunta mag-inspection. Wala, sino mayor sa Pilipinas sa pag-i-inspection? Meron kang team of engineers, etc. na gumagawa ng inspection. Pag meron silang report sa'yo, it's the only time na pupunta ka at ipapasara mo yun, babalidate. O hindi trabaho ng mayor yan, nakakaano naman yun. Kasi pag ganun ang ina-expect natin kay Mayor Gu, dapat i-expect natin yan sa lahat ng mayor sa Pilipinas. Sasabihin mo, edi ngayon, lahat na may alimbawa yung mga